So, ang titulo po ng mensahe, You are the head and not the tail. You are the head and not the tail. Ika'y ulo at hindi ka buntot. Uulitin ko, ika'y ulo at hindi ka buntot. Sabihin mo, ako'y ulo at hindi buntot. Buksan natin sa Deuteronomy 28, verse 13. Gusto kong makita yung aking pinapangarap para sa lahat ng nakikinig sa aking pagtuturo. Kaunlaran, kasaganaan, kalusugan, kalakasan ng pangangatawan, mahusay na pamilya. Sa 28:13 ng Deuteronomy, And the Lord shall make thee the head and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day to observe and to do them. Una, nais kong inyong maunawaan that it is the will of God to make you the head. Kalooban ng Diyos, ibig ng Diyos na kayo'y ulo at hindi buntot. Gagawin kayo ng Diyos na nasa ibabaw lamang at kailanman ay hindi kayo mapapasa ilalim. God wants you to be head. God desires to make you head, not tail. God wants you always above and not underneath. First, know that it is the will of God to make you the head and to make you above only. Second, you must know how to be head and how to be above all the time. And then thirdly, you must prepare yourself to be keen observant and courageously bold as doers of the word. Courageously bold. Malakas ang loob at matapang. Kailangang magtagumpay tayo sa pagiging balat sibuyas. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangang hindi ka na balat sibuyas. Kailangan ang balat mo'y balat ng rhinoceros. Alam niyo ang balat ng rhinoceros? Hindi mo kayang tagain yon sa kapal. Kaya pag hindi ka makapal ang balat, madadaig ka ng mga problema at mga panlalait. Ang katalunan ng maraming tao, ano ang sasabihin nila? Walang halaga kung ano sasabihin ng tao. Ang mahalaga ay kung ano ang sasabihin ng Diyos. Amen po ba? Do not bother yourself to think on how people will react. Ang mahalaga, paniwalaan mo na nasa panig mo ang Diyos at yun ang totoo. Amen? Kaya ating unawaing mabuti that it is the will of God for all of us to be above and not tail. Above only and not beneath. Head, not tail. Ngayon, akin pong naalaala
there are more rooms at the top. Tingnan mo po ang mga job fair. Marami po ang nagsisiksikan, oh, I love the skilled workers. Nung ako ay nasa construction, ng mga skilled workers na pinamamahalaan ko ay yung mga Class AA welders. Hindi po pangkaraniwang welder. Yung mga special welding rod ang kanilang tinatrabaho. At napakalaki po ng sweldo nila. That was way back 1974. Napakalalaki po ng sweldo nila. At laging binibigyan ko sila ng overtime. At pag may mga pinagputulan ng bakal, ibebenta ko po yun, pakakainin ko sila. Dahil kailangan sila'y trumabaho ng tama para hindi ma-reject yung pag-weld namin dun sa mga tangke ng gasolinang malalaki. So, atin pong unawain, nagsisiksikan ang marami sa baba, sa ibabaw ay kakaunti. Amen? Kaya nga, tingnan ninyo ang mga job fair, tingnan ninyo ang internet, at ang maraming kailangan, manager, supervisor, at iilan yung gusto ang supervisor at manager. Dahil marami ang takot sa responsibilidad. Sabi ng boss ko nung i-assign ako sa Misamis, gusto ko lamang pong balikan ang nakaraan. Ang sabi niya, Greg, ipadadala kita ron, at kung wala kang pampasweldo, gumawa ka ng paraan. Isip-isipin mo, Misamis, ang aming head office ay nasa port area. At ang sabi niya, pag nandun ka na sa field, gumawa ka ng paraan para hindi magutom ang iyong mga tauhan. Kaya kinapalan ko ang aking mukha. Natawa ng Diyos, natapos namin yung project. At hindi kami kailanman nagkulang ng supply. Kaya nais kong ipaunawa sa bawat isa, there are more rooms on the top than at the bottom. Hindi ko makakalimutan itong isang napakalaking kasaysayan. Sa isang malaking korporasyon sa Amerika, nagpaskil ang management dahil meron silang malaking problema na hindi malutas ng kanilang mga engineers, hindi malutas ng kanilang mga technocrats. Wala silang solusyon. Kaya ang ginawa ng management, nagpaskil sila ng announcement na ang sino mang makapagbibigay ng solusyon sa problema ng kumpanya ay merong reward. At ang sabi ng janitor, pagkakataon ko ng payuhan itong aking employer. Laging tatandaan mo, ang pag-unlad mo ay nasa iyong pagpapasya. Paniwalaan mo ang iyong sarili na gusto ng Diyos na ikay maunlad at matagumpay. At siya gumawa ng payo. At nakapili ang management ng tamang payo at solusyon. Out of 1,000 employees, ang kinonsider ng company ay payo ng 20 tao at siya ang ika-20. Nalungkot ba siya at hindi niya naibigay ang mabuting payo? Hindi po. Ang sabi niya, 20 pala kaming magkakalaban sa top post. Hello? Nakukuha niyo po, there are more rooms on top than at the bottom. Kaya siya nagsikap at siya naging executive ng kumpanya. Why? Yung kanyang pagpunta sa ibabaw ay nagsimula nung matuklasan niya na 20 ang taong may hangaring maging pangunahin doon sa kanyang kumpanya. If you have that desire, God will honor that desire. Amen po ba? Ako ay nagsanay na ipahayag ko ang aking makakamtan. Nagsanay ako na before age 35, magkakaroon ako ng sariling bahay at sariling kotse.
Pagkakasal na pagkakasal, may kotse na agad ako. Why? Because I believed na magkakaroon ako ng kotse. And then, 5 years after, may bahay na kami. Bakit? Yung pangarap ay sinundan ko ng alab para makamit naming mag-asawa yung aming pangarap. At inalam ko ang paraan kung paano matutupad yung aming pangarap. At nagkaroon ako ng adjustment. In-adjust ko ang aking buhay, in-adjust ko ang aking lifestyle. Lagi pong may sacrifice kung ibig mo ng tagumpay. Hindi po darating ang tagumpay sa mga tamad. At lalong hindi darating ang tagumpay sa mga duwag. Hello? So, sa Biblia, ang sabi, huwag pakainin ng mga tamad. Nakukuha niyo po. At ang may pangarap, matipid. Sabihin mo sa iyong katabi, ang may pangarap, matipid. Amen? Amen? Dahil kami may pangarap. Pag pumupunta ako sa palengke, ang binibili ko yung sapsap na madali ng mabulok, 5 piso. Hindi pa naman bulok, malapit na. Pag hindi iniluto, mabubulok. Pero ngayon, hindi na sapsap. Malalaking isda na. At kadalasan ay offering. Amen? Nakukuha niyo po? Nais kong ipaunawa na gusto ng Diyos na ikaw ay magtagumpay. Sabihin mo sa iyong katabi, ibig ng Diyos na ikaw ay magtagumpay. Ngayon, ibig mo rin ba? Yun ang tanong doon. Dahil kahit ibig ng Diyos, kung hindi mo ibig, ay hayaan ng Diyos at tatanungin yung kapitbahay mo. Tatanungin ko kayo sa ikalawang pagkakataon, ibig mo bang magtagumpay? Purihin ng Panginoon. O, purihin ng Panginoon. Pag naalaala ko na ang buhay ko nung ako ay teenager hanggang sa ako'y makaabot ng college, nandun lang ako standby sa kanto. Standby. Papito-pitong maghapon. Standby. Alam niyo ang standby? Walang ginagawa. Pero pag binabalikan ko yung lugar, salamat sa mga panahong yon, sapagkat nagkaroon ako ng comparison. Mas maganda pala ang matagumpay kaysa standby. Nakukuha niyo po? There are more rooms at the top, but few desire to be on top. Why? Dahil responsibilidad po yan. Responsibilidad po yan. Amen? Minsan ang sabi ng nanay ko, Greg, gawin mo subdivision itong maliit nating lupa. Tapos sabi ko, opo, nanay. Eh bakit po ba natin gagawin yan? Magtatayo tayo ng prayer mountain. Ba, sabi ko, sige po, prayer mountain pala. Kakakonekta yan sa pangarap natin. At ang unang ginawa ko po, pumunta ako sa engineering company, construction development company, at nakipag-usap ako, pero wala po akong pera. Pero may pangarap. Kaya mo yon? Makikipag-negotiate ka, wala kang pera. At pumunta yung engineer. At ang sabi niya sa akin, hindi ko gagawin yan, ang lalaki ng bato. Ang sabi ko sa kanya, nagalit ako sa kanya, sabi ko, napakahina mo naman, bato lang ay susuko ka. Ito ang sasabihin ko sa iyo, engineer,